Hello, good day. So, today po is tuturo ko kung paano gamitin itong 2307 template. So, right-click lang muna natin dito sa link. Then, open link in new tab. Tapos, click natin itong make a copy. So, wait lang natin mag-load hanggang magkaroon na tayo ng sarili nating copy. So, ito na po yung ating system. Kapag nakapag-make a copy na po tayo, balik po tayo dito sa email. Then, ito naman pong isa. Open link in new tab. Click din natin yung make a copy. So, ito po. Po natin babaguhin to, no? So, ito yung ating pinakang base. So, pag nabago po yan, kahit isa dyan is mag-error po yan. Then, copy natin itong Google Docs ID. So, ito po siya, no? So, pagitan po ng slash, no? So, bago yung D and yung edit. So, copy po natin yan. So, punta tayo dito sa ating system. Punta tayo dito sa form. Tapos, i-paste po natin dito sa B1 yung link. After po nyan, click natin itong extension, AppScript. Click natin itong deploy. New deployment. Click natin yung anyone. Dapat nakaset sa anyone. Then, dapat naka-check yung web app. Anyone, then deploy. Click authorize access. So, dapat ganito po yung gagawin nyo, no? Huwag kayong mag-use another account dahil hindi po yung gagana. So, click lang yung lalabas na account. Click advance. Click go to untitled project. Click allow. Tapos ito na po yung web app natin. I-copy nyo po yan. I-save nyo. So ito na po yung gagamitin yung system. So dito po tayo i-input ng mga details ng ating payees, payer. So meron po kayong 30 minutes free trial. So ito po. So dito tayo sa manage data, no? So pwede kayong mag-add ng payees, no? So lagay nyo lang yung thing dyan, name, address, zip code, foreign address if applicable, email, then authorize representative nila. Then add pay lang. Ganun din sa payers, no? Lagay nyo lang lahat yan. So magawa tayong sample. Juan de la Cruz. Sample lang po ito, no? Authorize representative. Add pay. So, mapupunta po siya dito. Then, sa payers naman, yung ating business. So, for example lang din, no? Si Maria Clara. Representative. Juan de la Cruz. Title. Owner. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, add payer lang natin. So, mapupunta rin po siya dito. So, pwede kayong mag-add kahit ilan. So, kung marami kayong supplier, add lang kayo, no? And kung marami kayong minamanage na business, add lang din kayo. Then, dito sa ATC. So, nandito po lahat ng ATC na available.
So kung wala po dyan, mag-add lang din po sila. Then pakicheck na lang din po kung tama ba, updated ba yung mga rate. So yan po, no? So pagkatapos niyo po yan ma-set up, punta po kayo dito sa generate form. So select lang tayo ng supplier. Then select tayo ng ating business. Tapos yung range, no, nung i-generate natin, date range. Example, ito is 1 month for November. Then select ka ng income payment ATC. Example ito. Professional tariff fees, 10%. Then, for example is, nasa 3rd month na yung November, 5,000. So, pwede rin natin ilagay dyan yung iba, no? Kung anong, nasa 1st month pa lang pala yung December, November, 2nd month. Pwede nyo rin lagyan yan, no? Lahat. So, magto-total po yan, automatic. Automatic din magpapopulate yung description and rate. Tapos, pwede kayo maglagay dito hanggang 10 na income payment, no? So, hanggang 10 po kaya niyan. Tapos, ito rin sa business tax. Same lang sila, no? Hanggang 10 din. Select lang ng ATC for business tax. Tapos, lalabas na agad yung description. Tapos, lagay yung amount. Then, click lang natin tong generate to 307. So, dapat po, kung walang business tax, remove lang natin para ma-generate natin itong income payment. Kung meron naman, pwede rin. So, generate lang natin. Then, wait lang natin ma-process. Tapos, lalabas na po yung form natin. Pwede na natin i-print agad and i-download. So, ito po, no? Click view form lang. Ito na po yung BIR form 2307 natin. So, yun po, makapansin nyo. Saktong-sakto yung mga data niya. And ito yung sa ATC. Kung ano yung pinili yung ATC kanina, lalabas yan, total. Yan yung tax withheld. Yung lalabas rin dito yung ano nyo, yung authorized representative. Example. So, ganun lang po siya gamitin. Kapag nag-generate kayo, automatic po siyang mapupunta dito sa system. Sa back-end system. Nagsasave po siya dyan and nakasave po yung form dyan. So, anytime pwede nyo siyang balikan. So, yung mga nilagay nyo rin na payees and payer, nandyan din po sila. So, yung mga ATC. So, ganun lang po naman gamitin ng system. Salamat po.